Guys, nandyan na si 1447, no? Nalinis na siya dito sa West Bay. Pwede na siyang pagamit sa iba. Hey buddy, don't cry. Yan, nalinis na pat. Yung TV nandun pa sa loob. What a beautiful truck, man. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. It was my first night matulog dito sa bank ng isang Burdagol 1644 Peterbilt. Kahapon nakakapagod, sobrang nakakapagod. Hapon ako natapos. Dinala ko yung truck dito sa Flying J para mag-fuel up everything sa lahat DEF. It takes $1,000, $1,000 plus ang full tank. Yeah, but tinapos ko yung mga dashcam, yung aking strobe lights, wirings dito. Yung iba hindi ko na kinabit, yung sa taas hindi ko na siya kinabit dahil ang problema dito sa truck, kulang siya ng outlet ng cigarette lighter at saka merong ilan dito sa ilalim. Kukunti yung USB nasa ilalim, masyadong sikip. But nagawan ko ng paraan, gumawa ako ng way para mag-connect itong aking mga gadget dito sa loob. Here, ito yung saksakan, itong nag-iisang sa harap ng truck, nag-iisang cigarette lighter na saksakan, outlet. So nag-connect ako all the way dito. So gumawa ako ng double-sided tape na lang ginawa ko para sa strobe light dito sa harap. And itong dashcam, yeah. And nag-connect na rin ako doon all the way sa lalim dahil wala. Yung aking ibang dashcam na isa, hindi ko nakakabit yun. Yung meron sa mirror at saka yung sa taas, hindi ko na siya ikakabit. But ito nagawan ko ng paraan, nakikabit double-sided tape, not enough space. Tapos ito nilagyan ko na dahil dito siya nakalagay sa masyadong masikip and malayo sa akin yung aking ilag. And of course, yeah, mamaya ko papakita. Tinapos ko lahat around mga 9 o'clock. Kaya late yung aking pag-upload ng aking pag-change ng track, no? Kasi pagod, nakatulog na ako. Nag-i-edit ako, nag-start ako mag-edit, but nakakatulog ako, nakakapagod talaga. Kahapon, akyat baba, mabibigat yung mga chain na ililipat mo sa kabila. But meron pa akong sipon, pasensya na dahil nakamugan kahapon, malamig kahapon, ang hangin, may snow, then lamig. Tapos kaya ngayon sama ng aking ilong. So para mainitan ang aking bumbunan. Anyway, mga choy, mga chay, ang tawag ko sa kanya is Burdagol. Hindi ko natawag si before, si 1447 kasi napaka-smooth naman ni 1447. Pero ang tawag ko sa kanya, Burdagol. Why? Man, yung kanyang tunog ng engine, yung engine niya, iba yung, basta iba siya. Kahapon na-drive ko siya dito, first time niyang mailabas doon sa yard kahapon, I think, para pumunta dito at mag-refuel. Mas maganda siya pag mabigat, yung may load, dahil ma-feel mo talaga yung power niya. Kasi kung wala siyang laman, ito nakababdel lang ako ngayon, it's nothing, parang wala. Pero pag meron siyang load, for sure, doon ko siya ma-feel siguro yung lakas niya, yung lakas nung Cummins na X15 500. This one is 500 horsepower.
500 or 505. Yeah. So, digital lahat. It's my first time na gumamit ng digital na track. Kahapon pinapraktisan ko siya ano yung mga sit-ups, and yeah, sana madali ko siyang ma-memorize dito sa aking control panel, para hindi ako malito pag may mga settings akong kailangan tingnan. Okay. Itong dashboard, I think nakita nyo na to sa mga ibang truck drivers, but of course papakita ko sa inyo as viewers ng Pinoy Trucker, papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa loob ng truck. But for now, babalik ako ng yard. Kakabit ko muna ipapakabit ko tong aking tawag dong bracket ng Starlink, and itong radio CV hindi siya gumagana. Hindi ko alam kung anong kailangang i-switch dito. Wala, kahit i-on ko siya, wala. Oh dude, there you go. What happened, bro? So meron na. So ito na lang. Ang ginawa pala kahapon. Ayun. Okay, meron na. So ang papagawa ko na lang yung CB, CB, yung bracket ng Starlink, and then pakat off ko yung aking electrical cord sa likod dahil masyado siyang mahaba. Pag kinabit mo na siya sa trailer, lalaylay siya, which is bawal yun, na nakahiga siya dun sa platform. So kailangan putulan na ng konti, and then hindi ko makita yung outlet ng 110 na sa inverter dito sa loob. Kaya kahapon, instead na kakain ako, kasi meron naman akong ulam na dala, hindi ako makakain dahil hindi ko alam kung saan nakalagay yung outlet. Binuksan ko na yung ilalim, hindi ko makita kung saan siya isasaksak, kaya hindi ako nakapagpaandar na aking microwave. And nagpo-order na lang ako sa aking anak ng Popeye dito sa Saskatoon, mga around 11 o'clock or 12 o'clock na somewhere sa Winnipeg. Nagpo-order ako ng Popeye or Popeye, tawag ng Popeye, but I call it Popeye. So order ako, chow ako kagabi, then sleep, which is bawal sana, no? Na matulog agad pagkatapos kumain. So nandito ako sa Flying J today. Kagabi pa, it was a good night's sleep. Kahapon, pagod, okay siya. Kinuha ko yung isang kama dahil para mas mataas yung aking higaan. Yung bagong kama sa likod, nilagay ko lang doon sa ilalim, hindi ko na siya binuksan, but pinatong ko yung kama na kinuha ko sa 1447. And one more, naiwan ko yung TV sa truck sa 1447. Try ko siyang kalasin pero hindi matanggal yung bolt, dahil pag once inikot mo siya, sumusunod lang yung bolt na nakakabit doon sa TV. Hindi siya nagre-release yung apat. So nandun lang siya sa 1447. I hope na pag nilinis siya, kaya nilang tanggalin yon, then makuha nila yung TV. But if not, hayaan ko na lang maiwan ng TV doon sa truck. Iniwan ko na rin yung antenna para yung makakuha ng driver na babiyahe ng US, makakapanood siya ng free channel sa while having a good night's sleep or having a good rest sa area. So ngayon mga chay, without further ado, nakita ako ng lalagyan dito. Gusto ko marinig ninyo yung engine roar. Saglit lang ha. Sipon eh. Gusto kong marinig ninyo yung engine roar ni Bordagol. Iba siya. Iba yung setup niya. So babalik ako dun sa yard. Wala na ba akong kulang? Kailangan mamaya papakita ko sa iyo, ituturo ko sa inyo ang loob ng truck. The same lang to sa truck na before na drive ko, na yung loob style niya, mga trapal, ano ba tawag dyan, the same lang, walang pinagyaba. Yung hitsura na niya outside, yung physical outlook niya sa labas, yun ang pinagkaiba. Medyo Bordagol siya. I don't know, it's Bisaya na word na Bordagol or Tagalog ba yan, Bordagol?
call it Bordagol. Si Bordagol. Tara. Remember, it's not set up. So electronics, guys. I mean digital. Okay. Cancel. I think that's it. Right on. So pipindutin ko lang pala sa dito para lalabas yung mga setup na gusto mo. Okay, so kung gusto mo yung speed lang, speed at saka RPM, and gusto mo ng air PSI, coolant, fuel, and another additional na mga favorites mo, yung oil temperature, torque, boost, brake application, air restrict, and then that's it. So right on. Okay, let's go. Pakinig ko sa inyo yung pakinggan niyo yung engine roar ni Bordagol. Listen carefully. So this one is 12 speed automatic, pwede rin manual. So meron siyang, ang kanyang speed ay dalawa, dual, 1 kilometer, 1 miles. Sa baba yung miles, sa taas yung kilometer. So hindi mo na kailangan mag-change ng units when it times na papasok ka ng Amerika or papalik ka ng Canada, kasi dual na siya. Meron na siyang kilometers in Canada, and sa baba niya ay miles sa Amerika, which is good. Sa Flightliner is different. Kailangan mo i-change yung tawag ito, yung units mo into from kilometers to miles. Good view. Malaki yung windscreen niya. Pag wala siyang hood mirror sa front, normal na hood lang. And ito yung napapansin nyo, itong DHF ilagay nila sa harap, wala dito sa taas. Siguro pagod na silang wirings. Anong naririnig niyo? Bobtail na to ha, wala siyang trailer. Gusto ko siyang ma-feel yung power niya once meron siyang load na mabigat. Gusto ko siyang gaano talaga siya kalakas.
1447 okay siya, malakas siya. But yun nga, yung machine or yung tao, sabi nga ni Duterte, there's a time for greatness, no? Meron time na talagang malakas ka, at meron time na talagang hihina ka at magkakasakit ka. And that's the real talk. So again, nothing lasts forever. Everything comes to an end. Hapon ulan kaya medyo basa. Nandiyan pa si Paring Griffith. Si Paring Griffith. We're gonna put it here. I thought there's a pipe here. We're gonna put it here. Yeah, because I thought This? here. This? Yeah. Okay. Okay. So guys, kakakapit ko na yun. There's no step boat, yeah? Yeah, that's okay. That's Okay. chain. Yeah, that's chain. Look, this? Look down. This? Yeah, because we're gonna put the. I know. Was a bracket, yeah? She plus. Yeah. Plus brackets. Yeah. Okay. So guys, malapit na matapos yung bracket ng Starlink. Tingnan na lang. Then set up ng Starlink next few days. Then tawag doon, mag membership or mag kuha ng monthly. Mahal lang ng monthly, $180 monthly. But it's okay dahil hindi ako maubusan ng internet. And then kahit saan ako dalhin, meron akong internet na gagamitin. Makapag-upload ako, makapag-update ako anytime, anywhere dito sa Amerika at sa buong Canada. Actually mga chay, first time niyan mag-hook up ng trailer, but kailangan kong i-adjust yung aking trailer. Da-down ko muna siya para mag-center siya dito kasi nasa pinaka last. So palit ako ng trailer 1211, babalikan ko yung trailer ko pag natapos yung wiring niya dahil merong problema sa wiring. Wow, ang daming mga damage. Sana all. Oh my goodness. Oh lala. Meron pa akong mga chain doon. So saan ko lalagay yung mga ano ko. Oh, dami. May problema yung mga wirings ko. Binago nila lahat yung wirings ng trailer, ng ilaw, ng air leak. Binago na lahat. Kaya binaklas niya. Mamaya, makita nyo mamaya. Papakita ko pag ano, pag nakargahan ako or I don't know what's the plan. So, tatanggalin ko muna to. But first time niyang mag-hook up ng trailer mga bossing. Adjust ko lang ang tip wheel. Hello mga choy, mga chay, welcome back. Habang naghihintay ako ng aking load dahil luludan nila ako ngayon, pero sisingit lang. Habang naghihintay, itutour ko na kayo dito sa maliit na cabin ng 567 Peterbilt. Saan tayo mag-uumpisa?
dito yung driving area, digital ang dashboard. Ito yung manubela niya, nilagay ko na rin yung aking steering knob. Ito yung control ng digital na yan, nandyan na lahat. Hindi ko na sa isa-isahin dahil takes time. Mabusisi, hindi ko pa rin siya masyadong kabisado yung ano niya. Automatic, anyway. Automatic, okay. Drive, neutral, and reverse. Then meron din siyang button para sa manual. Pipindutin mo siya. So ikaw yung magmamanual, downshift, upshift, downshift, okay. So meron din siyang engine brake 1, 2, 3, and then max 1, 1, 2, 1, 2, 3, then max. Yung max yung parang babalik siya. Okay. And ito lang yung pangit niya dahil yung dashboard niya, sabi ko nga before sa mga previous vlog na mga Freightliner at saka Peterbilt, yung style ng kanilang dashboard ay patusok, no? So wala masyado siyang, hindi siya kagaya ng Cascadia at saka Volvo na flat. Yung flat ba hanggang dyan, no? Para meron kang flat dyan na makapaglagay ka ng gamit. Dito, iilan lang yung pwede mong ilagay. So, kanina umaga sinabi ko na ang saksakan niya, yung outlet ng cigarette lighter, isa lang. Kaya gumawa ako. Meron ako mga spare nitong saksakan. So gumawa na ako, naglinya ako doon. Then ito, hindi ko pa naayos na mabuti. Then meron din ako isang spare na nakakabit dito para naman yan dito sa aking dashcam. Then ito yung Litex camera namin. Ito yung aking strobe lights. So ang pangit lang din niya, maliit yung mga boxes niya sa loob. Walang mga cover. Okay sana kung may mga cover. Siguro sa mga, depende siguro yan sa pag pinili mong specs or ano bang tawag dito doon, na meron siyang mga cover dito. Kagaya nito, meron siyang pinipindot, right, para lumabas. Okay. Ito wala. So ito yung design niya. So kung may mga bagay ka dyan na medyo malalaki, nahuhulog siya. Pati dito, maganda sana dito kung meron ganyan, pero nilagyan ng ganito para merong mag-hold dyan. So dito, iilan lang din may ilagay. Then dito sa side, merong lalagyan pero iilan lang din. Maliit lang siya. Dito ko nilagay yung aking mga gamot, mga vitamins or whatsoever. Then ganun din dito sa side. So ito lang yung sa taas niya. Walang mga cover. Sa Cascadia, malaki, malapad. Okay, meron siyang cover. But meron din siyang ganito dito, iilan. Dito sa side niya. So may mga ilaw dito. May ilaw dito. Pwede mo rin siyang ibaba niya para yung matakpan yung like you're driving sa yung salubong ng araw, pwede mo siyang ibaba to. Okay, may ilaw dito. Then parang maganda sa tingnan sa labas. Okay, meron siyang parang divider sa gitna. Yun ang nagdi-divide, unlike sa Cascadia na buo talaga yung kanyang isang cup. Ito may parang divider, merong nakaumbok din dito. Then ito. And siguro sa, yun nga ang sabi ko, baka sa pinili nilang base spec ng truck, yung ibang Peterbilt, ano na yun, yung pintuan, di ba? Yung parang pinto. Ito naka tarp. So meron siyang button dyan na ilalagay mo mga damit. Ito sayang, pero ito nagagamit din siya sa taas. Okay, so hindi na siya kailangan. So the same lang din siya dun sa 579 ko na ginamit doon sa pulse holding before. Ganito din. Tapos meron siyang cover dito sa loob, sa kabina mo. Okay, ito yung sa damit. And ito yung fridge. Maliit lang din yung fridge niya. Then meron siyang extra, may dumi pa. May extra siya ditong lalagyan. I don't know kung paano mo gagamitin to. Then ito yung isang side na to. Then dito meron sanang TV, pero nilagyan ko na ng sabitan. Yung TV ko hindi ko nakuha doon sa 1447 dahil ang hirap nga niyang kunin, pero I don't think so if magkakasya. Siguro kasya siguro dito kung nakuha ko siya. So meron siyang abang dyan ng TV. Maybe soon. So ginawa ko na lang siyang sabitan dyan. Then meron din siyang kunting lalagyan doon sa taas. Meron din dito sa taas. Nandito yung mga gamit ng Starlink. And the same dito sa side. Meron dito sa taas. Then meron din dito. Okay, dito ko nilagay yung aking mga dapat
yung lalagyan ng mga pagkain. Ito dapat hindi pagkain, dapat damit dyan no. Tapos siguro dito ang, pero dito kasing hangiran Anyway, proceed tayo. So ito yung bed, may logo ng Peterbilt. So hindi siya double deck, single bed lang siya. Pero medyo titingnan ninyo, medyo mataas kasi kinuha ko yung isang bed na bago na binigay sa akin nung ni-request ko, nilagay ko sa 1447. Ito yung brand new, hindi ko pa tinanggal. So ito yung brand new din to, pero nilagay ko siya para mataas ang aking higaan. So nag-level siya dito sa parang table. Ang ano lang niya, ang iba lang din niya dahil ito wala siyang lamisa na pwede mong i-pull out pag kakain ka, wala. So dito lang talaga. So kung meron kang upuan dito na pang camping chair, pwede kang kumain dito. And ito may isang lalagyan dito ng mga gamit, hindi ko pa naayos. And sa aircon, EPU, pwede ka dito sa mag-aircon ka, pwede dito. Ito yung bank heater. And ano man to dito, I'm not sure. Alarm. Then ilaw, switch. So sa aircon pwede rin dito, may logo, may aircon. Ito yung lock ng pintuan. Dito ang maraming saksakan ng cigarette lighter, 3. Baliktad. Dapat doon nila nilagay na marami para kasi mas marami kang pwedeng ilagay doon sa harap, di ba? But dito na nilagay 3. Hindi ko alam kung anong naisip ng mga tao niyan. Tapos merong cup holder dito. Tutulog ka, malagay ka ng tubig, pwede dyan. And this one, ito yung additional storage ng bigas. Then ano pa ba nandito? Yeah, yung aking kapihan. Hindi ko mailagay ngayon yung aking kapihan, unlike doon sa Freightliner na pwede mo siyang itayo doon. But dito kasi pag ilagay mo siya, nag-i-slide. Okay, so pag meron kang mga object na ganun, mas maganda kung ilagay siya sa kanan kasi hindi siya natutumba. Pag dito kasi sa left side, mas madali siyang matumba. But ang pangit lang niya dahil smooth siya, and then wala siyang harang. Wala siyang harang dito. Kaya pag once na mag-turn ka, matutumba talaga siya. So additional storage dito. Then yun lang. Ito lang yung mga storage niya. This one, malaki ng konti. This one, sa damit, fridge, and then sa baba, at saka dito. Then ito lang yung loob ng Peterbilt 567 na model. And ano pa bang pwede kong pakita sa inyo? Okay, yung trailer brake nya, medyo mas gusto ko yung sa Volvo na trailer brake. Ito parang I don't like it. And ano pa ba? Traction control, spare, kabina, disable sa ano ba yan? Sliding switch para sa pag-slide ng iyong fifth wheel, interlock, differential lock, and etc. PTO, and then drop suspension and air. Okay, then itong isang upuan dito sa side, pagaling ko lang, hindi siya kagaya dito na may airbag. Sa Freightliner meron siyang airbag dito, so ito naglalaro. Okay, but the good thing is pwede kang maglagay dito ng yung sapatos. Put ko lang. So this one, right? So additional storage para sa yung safety shoes. Pero yung aking mga gamit dyan na lang siya dahil puno na yung aking cubbyhole. Puno na siya. And then ito yung aking sa cellphone holder. Wala akong mapaglagyan ito dahil medyo bulky siya. So hindi ko siya pwedeng ilagay dito sa taas. So dyan siya naka-sit sa passenger seat. So ang style ng upuan nito, hindi siya nagbabounce. Kung meron kang passenger, naka-stipot lang siya, hindi siya nagbabounce, hindi siya naglalaro. So pasahero niya pag umuupo, naka-steady lang, masakit sa likod, hindi siya nag-play dahil nga naka-fix na siya. Unlike dito, meron siyang airbag. But ang i-compare mo siya sa upuan ng Cascadia, malapad yung Cascadia kaysa dito sa Peterbilt. And this one is finished ng parang semi-leather. Yung ganyang upuan, semi-leather. Merong armrest.
Okay, dalawang armrest niya. Sa Cascadia, isa lang yung armrest. Ay, dalawang armrest ng Cascadia. Yeah. So may armrest siya. Para saan ba yung armrest? Magda-drive ka na medyo parang lousy-lousy or lazy style na hawak na ng kamay ganito. And meron din siyang CB and then BHF. Again, sinabi ko na kanina, ang BHF ay nakalagay dito sa front. Medyo pangit tingnan, but well, ganun ang design nila. Maganda sana kung hindi nila nilagay. At dito nila nilagay sa isang spare na butas dito, but I don't know bakit diyan nila pinasok. So pangit na tuloy, but it's okay. Sa kanilang truck to eh. So yan ang loob ng Peterbilt. Ano pa bang pwede kong pakita? May ilaw din dito. Okay, may ilaw din dito sa pag nahiga ka. So meron siyang window dito, dalawa, and doon din sa kabila. Pero yeah, medyo mataas lang siya tingnan kasi nga dalawa yung kama ang inilagay ko. Dalawang mattress yung inilagay para mas soft, mas maganda yung aking pagtulog sa gabi. Hindi siya masyadong dapa. Okay, so level na siya dito. Okay, pero kung meron kayong extra mattress, no, example, nagda-drive kayo sa Q-Line, merong extra mattress din na pwede nyo kunin, pwede nyo kasi mas, para sa akin, nung matry ko, si Manoy meron din ganito, nung matry ko na dalawang mattress na medyo comfy siya, and meron din akong nilagay na foam para mas masarap sa likod yung aking, mas masarap matulog. Okay, kahapon nag-order ako ng Popeye. Na-order ko yung aking anak dahil tumgots na. Natapos ako sa aking paglalagay ng mga ganito. Ito, mga wirings dyan, sinuot ko dito sa gilid. Gabi na. Yung ibang, yung nga, sabi ko kayo na, yung ibang mga gamit ko sa taas, yung thermal, hindi ko na nailagay sa taas dahil ang problema ko lagi, saan ako magsasaksak dahil kulang nga. Okay, isa na lang yung bakante doon. Ito, puno na. So wala na akong spare. Ito nga ang problema ko pa. Itong sa cellphone holder, itong binili ko $69, but hindi naman siya matibay. Nilagyan ko lang ng double-sided tape na Gorilla, but still the same, hindi siya dumidikit. Siguro maybe bago pa ang tapos nilagay ko na rin dito yung aking mga lalagyan ng, alam niyo na, chichiburitsi ng mga driver. Then ito yung busina niya. Okay, so automatic 500 horsepower, I think so. I'm not really sure kasi hindi ko pa talaga nakita yung spec niya, pero alam kong CX-15 tama ba? Yung makina niya, and ang model ng Peterbilt ay 567. Ito sayang to. Dapat ginawa tong storage, but meron pa siyang isang storage dito. Pero mga manual ang nilagay dyan, pati yung stepper ko nandiyan ko na nilagay. Yeah. So masikip lang siya sa loob. Pero kung ikaw lang mag-isang driver, okay lang siya, walang problema. Kung ikaw lang mag-isa, it's okay. Then minimize mo na yung mga gamit mo na hindi mo na kailangan, wag mo na ilagay. Pag sobrang dami, nung umalis ako dun sa Freightliner kahapon, akala ko kukunti yung aking mga gamit. But once na nung inilabas ko na, sobrang dami pala akong mga chichiburitsi dun sa taas. Mga abubot ko na nandoon nakatago, na hindi ko na alam na nandoon pala siya. Kaya it takes time for me. Yung iba tinapon ko na, yung iba yung mga hindi ko na kailangan, tinapon ko na dahil sobrang dami. But this one, malaking bagay to. Itong parang lalagyan ko ng phone dito, kasi kung tatanggalin mo yan, wala ka nang lalagyan ng phone. So ito ay nabili ko, binigay sa akin to ng nagpa-sponsor, parang kalimutan ko na. But pag binili mo to sa largest truck stop, around $35 this one. So meron din siyang inverter. Nanditong inverter. Kahapon hindi ko alam kung saan ko hanapin ng inverter, but kaya na umaga, sa tulong ni Paring Griffith, sabi niya nandyan lang yan pre, nandyan lang sa ilalim na higaan. So nakita kong inverter nandito lang, kaya nakakabit na ngayon. Kahapon hindi ako makapag-on ng aking microwave dahil hindi ko makita kung nasaan yung inverter ko. Kaya hindi ako makapag-on ng tawag dito ng aking microwave. Anyway, meron pala akong magandang idea dito. Saan na yun? Meron akong isang charger na
magandang charger yun na pili kong gamitin. Ito hindi ko na siya kailangan eh. Saka ko na ayusin yan. Wait lang guys. Wala, hindi ko makita. Saan na yan? Makita. May isang charger dito na magandang gamitin pala dito sa saksakan. Yung aking remote ng TV nandito pa. Hindi ko na bibigay ko na sana doon. So dito sa likod, dito yung mga abubot ko sa pang-vlog, sa likod ng upuan. So meron siyang kurtina all the way. Ito lang siya kaliit guys. Sakto lang talaga sa isang truck driver na katulad nating mga Asian na hindi naman sobrang laki, but katamtaman lang yung taas, yung laki nung isang driver. So sakto lang siya. Okay, kita nyo. Okay ba? So anong say nyo sa comments? Let me know if maliit siya para sa inyo pag tinignan nyo. Ang Cascade mataas ng konti eh. Ito medyo maliit siya, but pag sa labas, pag tinignan mo sa labas, burdagol talaga yung itsura ng truck. Burdagol, medyo may angas yung dating niya. Kaya yeah, lalagyan ko pa ng carpet dito. Pag nakauwi ako ng Winnipeg, lagyan ko ng carpet. And dito, carpet din dito, para mas maganda, mas malinis tingnan. Dahil dito ka natutulog, dito ka kumakain, dito ka naghahanap buhay. Kaya kailangan malinis yung truck mo, make sure na clean and tidy. So, ito yung aking tour sa loob ng 567 na Peterbilt, na bago nyo makikita ngayon or makikita nyo madalas sa aking trucking vlog. Itong truck na gamit ko ngayon, na binigay ng Q-Line Trucking dito sa Saskatoon. Hintayin ko lang dumating sila para makapag-load na ako kung ano aking maging desisyon mamaya, kung dito ng Winnipeg or mag-i-stay at sabay-sabay na kaming alis ng mga aking kasamahan papuntang Woodbridge, Ontario. And one more, yung palang side mirror niya, hindi siya kasama. Pag binuksan mo tong pintuan, hindi siya sumasabay, kaya naka-fix na siya. Sa Cascadia, nandito yung side mirror niya, sa naka-attach sana sa gilid. Guys, ito yung aking trailer, ginagawa ni Jerome ngayon. Binago lahat ang mga binago lahat ang mga wirings. Yeah, lahat tinanggal nila. Inayos lahat ni Jerome. Ilaw, pinalitan, busted, look. So palit lahat. Kaya iwanan ko muna, kukunin ko lang yung mga gamit ko. Then kakarga ko dito sa truck. Kasi ito muna ang aking gagamitin for the meantime. Pagbalik ko galing sa Ontario, babalikan ko yung aking trailer. Sasalpak na naman gamit dito. May mga gamit siyang ilagay dito, kaya hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung aking mga ibang chain na yung sa akin talaga. Pero kakarga ko lang, then babalik ako sa yard para... Guys, nandyan na si 1447, no? Nalinis na siya dito sa Wash Bay. Ready na siyang pagamit sa iba. Hey buddy, don't cry. Yan, nalinis na, but yung TV nandun pa sa loob. What a beautiful truck, man. We're loading now, boys and girls. Mga choy, nag-i-start na mag-loading ang yard boys dito sa Saskatoon. For how many long period of hours? Naging busy na uli. Yeah, meron na isa doon nag-load, and I will be the next. I don't know if this one will load also papuntang Ontario, this guy here na lumabas, but I don't know. I'll wait. Hello mga chay. Hello trucker fans. They're gonna load right now. So ito na. Hello. Yaga-yagaan na ako ni mga driver rin. Still done. Ito na. Yeah, naka-load na sila. So ako, pag na-loadan to, i-atras ko na lang doon. Kasi putik dito, mahirap magtali. And this is Nathan, guys. Kung naalala nyo. Tarang una, talaga. Ito ba yun? Kayo bahala. Yan lang. Ha? Yan lang ang damage mo. Malupit ka daw kasi. Pag malupit, maliit lang ang damage. Sure ka? Oo.
Ah, dalawa. Na ganyan? Ha? Oo. Wag, gaganyan yan, no? Malupit. Wag ay. Ilagay ko dito tan para di ko matamaan to. Yeah. Zero 524-136 baka mahulog yan. Ibig sabihin wala nang damage kan? Wala na sa silencer, wala nang pera yung ano. Wala stick. Silencer. Baka hindi kaya susobra doon? Atras natin mamaya. Anong ilan ano kailangan mo? Tatlo lang? Yeah, tatlo. Itong tatlo. Yeah. Alam na nila yung gagawin nila guys dahil mga yard boys yan. Oh, I'm gonna wait. Huh? Or you're gonna move a little bit here because I'm gonna touch the inside. What? Because I'm gonna touch this one. I need this one. Huh? Tan, hindi kaya hindi matamaan yung ano? Okay lang? Yeah, that's okay. Yeah, as long as I will cover the. So again, itong load ay papuntang Woodbridge, Ontario. Marami kami. Kaya busy ang highway ng Highway 11, Highway 17 papuntang bahala ka na tan, basta yun na yan. Yeah, magiging busy ang highway ng Ontario dahil doon kami dadaan sa Canada Lane, hindi kami sa USA Lane dadaan. But I don't know yet the height nito. Baka parang sobrang taas. Yung mga Indiano. Oh, papunta din ng Ontario? Galing ng Texas, dinala dito papunta ng Jansen yung mga yun. Papuntang? Jansen. Mga okay. Mga beef. Transfer trailer. Sa kanila yung trailer, hindi sa atin. Sila ng ano, layover dito. Storage fee. KQ line, storage, KQ line. KQ line. Bayad sila. Kasi hindi pa ready sa Jansen eh. So, by order yun kung kailan di-deliver. Anong height nila? Sino? Yung mga height nila nito? Ito? 14.1, no? 14 lang to eh. Pero siyempre, 14.1 tayo. Alam mo naman tayo. Dagdag bayad yun eh. Ay, pasobra, ano? Alam mo naman tayo, dagdag bayad yun eh. Akin pa nga eh, 14 pa yan eh. Pag 14 naman, baka ipare-routing ka ng malayo. Yeah, yun lang. Mas mahirap. Pag sumobra ng konti. Yeah, mahala na sila dun. 14 ang height. Taas, no? So ito yung magiging first load ng 1446 papunta ng Ontario. Mga chuy, mga chay. First load 0524-4136-13R 0524-4136-8L. So dalawa yan, hindi kasya ang tatlo. Hindi kasya. Kasya ang tatlo pero nakapatong yung isa dun sa but hindi nila ginagawa yun. Before, ginawa yun papuntang Virginia. Then straps, and then yeah, that's it. Ito yung live load. Ooh, bang.
Yeah. Just right on. Yeah, sakto lang. Thank you, Dan. Sige, ingat, ingat, ingat. Ayun, tapos na. Atras ko lang doon para doon ako magtali dahil dry doon. Putik dito. Pag tama ng strap, bagsak dito. So babalikan ko kayo mamaya mga chuy, mga chay. Dahil magsisecure muna ako nitong load and then I'll see you mamaya. Hello mga chuy, mga chay. Naa si Milvin diri mga chuy. Ang atuang the pride of Cagayan de Oro. Paan Milvin Kung ano sa chuy nag-combine na sa chuy. Papractice siya ng combine ngayon. Wala kay tubo, Choy? Ha? Wala kay tubo? Wala kay tubo to gamay o kwa, Choy? Para panghatak ni mo sa akuan, ni mong liver. Yeah, combine niya. Dadalhin niya sa guys? Dadalhin niya sa Edmonton. First time niya mag-load dito. Tumbalubo ro ba na, Choy? Ha? Tumbalubo. Naway tubo, Choy, ko, Choy. Di mo ako. Di, lai. Tubo nga gamay ba? Panghigpit ni mo. Sure ka? Okay. Tabangan sa ako ni guys kay Kora ba ni kababayan ra ba? Hello mga Choy, mga Chay. Hanggang dito na lang. Tapos na. Si Melvin nakalis na rin. Na-loadan na ako. First load ng 1644 papuntang Ontario. First load papuntang Ontario. Nice. Very nice. Yeah. So bukas ako tatakbo hanggang Winnipeg. Uwi muna ako sa bahay. Wednesday, then Thursday darating sila Manoy dun. Then I'll see you guys sa Woodbridge, Ontario in a few days. Sana magandang panahon. Sana wala nang snow. Dahil nakakasawa na rin. Panay snow. Hindi pa rin matitigil yung snow. 12, 17. So daghang salamat sa inyong pagtanaw. I hope okay sa inyo lahat. Satisfied kayo sa pinakita kong tour dito sa loob ng truck. Sana okay sa inyo. Satisfied ba kayo? Leave me a comment and likes. Huwag niyo kalimutan mag-likes. Kahit huwag niyo na i-share, likes lang and then comment. Daghang salamat and we'll keep on trucking. Bye bye. Have a good night.